What is Value Proposition Canvas? The Value Proposition Canvas is a tool that helps ensure a product or service is positioned around what the customer values and needs. Ang Value Proposition Canvas daw po ay isang tool na tumutulong para tiyakin ang produkto o serbisyo na nakaposisyon na nakapaikot kung ano ang halaga ng mamimili at ang kailangan nila. Value Proposition Canvas. The Value Proposition Canvas was initially developed by Dr. Alexander Osterwalder. It used to ensure a fit between the product and market. Ang Value Proposition Canvas daw po ay sinimulang buuin ni Dr. Alexander Osterwalder. At ito ay ginagamit para tiyakin kung magkatugma sa pagitan ng produkto at ng market. It is detailed tool for modeling the relationship between customer segment and the value of proposition. Ito ay isang detalyadong gamit daw po para sa pagmumodelo ng relasyon sa pagitan ng customer segment at value proposition. Value Proposition Canvas, used for refining existing product or developing new ones from scratch. Pakinabang din daw po ang Value Proposition Canvas para makabuo ng kasalukuyang produkto at pagbuo pa ng ibang produkto mula sa simula. The Value Proposition Canvas is formed around two building blocks: customer profile and company's value proposition. Ang Value Proposition Canvas daw po ay binubuo ng dalawang building, ang customer profile at ang company's value proposition. Customer jobs. The functional, social, and emotional tasks customers are trying to perform, problems they are trying to solve, and they need to wish to satisfy. Functional jobs are straightforward and practical tasks. Yung functional jobs ay mga practical na gawain o layunin. Samantalang ang social jobs are the things that customer need to do as part of their role in society or their relationships. Sa Tagalog ay mga gawain na ginagawa ng mga customer dahil sa kanilang papel o social na pangailangan sa lipunan. Tapos ang emotional jobs are the things customer want to do based on the preference or feelings. Ito yung mga bumabase sa kanilang pakiramdam. Next, customer gains. The benefits which the customer expects and needs. What would delight customers and the things which may increase likelihood of adopting a value proposition. Ang customer gains ay mga benepisyong inaasahan ng customer, mga bagay na magpapasaya sa kanila o magpapadagdag sa posibilidad na tanggapin ang produkto o serbisyo. Next, customer pains. The negative experiences, emotions, and risks that the customer experiences in the process of getting the job done. Ito naman yung mga negatibong karanasan, emosyon o panganib na nararanasan ng mga customer habang ginagawa ang isang gawain. Hi, good day everyone. I'm Leslie Joel Loretta, and for our next topic, we will be discussing what is value map. Value map is a crucial component of a value proposition canvas. This is a tool used in a business and marketing to visualize the relationship between companies' offerings and customer needs. So the value map contains with three sections. They are designed for listing the products or services, pain relievers, or gain creators. Firstly, gain creators. The product or service creates a number of gains and how it offers added to value of the customer. This section involves on the ways your product offers extra value to customer that we can include the features or aspects of the product that will improve the customer experience. This answers the question how you can help them to achieve their goals and fulfill their gains. Examples of green creators in value proposition product. Firstly, we have functional gains. This involves the increase of efficiency, improve of performance, enhance convenience. Second, social gains. This help to increase status, improve relationship, enhance belongings. And thirdly, we have emotional gains. These include reduce of anxiety, increase confidence, enhance joy. And take note that
Gain creators are the positive outcome of or benefits of customer experience when using a product or service. Next, we have pain relievers. Pain relievers is a description of exactly how the product or service innovates customer pains. This section focuses on the ways of our product can solve or minimize the pain listed in our customer profile. It should describe precisely how the product innovates those pain. This answers the question what you can do to help your customer deal with their struggles and how can your product minimize, reduce, or eliminate their pains. Example of pain relievers in value proposition canvas. Firstly, functional gains. For example of functional gains, we have a convenience. For example, are yung mga mobile banking apps natin na nagiging convenient sa mga customer dahil sa network or sa online na lang sila umaasa para makapag-withdraw or makapag-deposit ng pera. Social pains. These are some embarrassment. For example, dahil sa skincare products na nakakatulong sa mga tao para maging yung confidence nila sa social or sa community nila. And thirdly, emotional pains. Pwede tayo mag-cite na example dito yung mga travel booking agencies. Yung mga tao na nagta-travel mostly para iwas sila sa stress or makalimutan nila yung mga stress dulot ng sobrang pag-work. So, yung encourage sila na mag-book ng mga flights or tickets sa mga agencies and sila tumutulong sa mga customers para makapag-book online or actual. We should take note that pain relievers are solutions that help to address customer frustrations, problem, or negative experience. So, paano nga natin ma-identify kung ano yung mga pain na nararamdaman ng mga customers natin? Pwede tayong mag-conduct ng mga research or surveys or some interviews para malaman natin kung ano yung mga hinaing ng mga customer at sila yung magiging target customer na magagawin nating business. For our next topic, products and services. The products and services which create gains and relieve pain and which underpin the creation of value of the customer. This section is the part of your offerings that will serve customer needs. It can be whether the product or service you plan to focus on. If your offering includes multiple versions, the same product, or related products, you can list them here. This answers the question what the products or services you can offer to them. So, for example of products and services in value proposition canvas, we should consider home cleaning services. Sa home cleaning services ay nagbibigay tayo ng service para ma-relieve yung pain ng customer. Kasi yung iba nating customer sa sobra nilang pagka-busy, hindi na nila nalilinis yung bahay nila or nahihirapan na silang gumawa ng mga house chores. So there was some companies na naglilinis ng bahay at tumutulong sa mga customer nila para magkaroon ng magandang environment sa paligid nila. Bakit nga ba natin kailangan gumawa ng value map? Kailangan po natin gumawa ng value map para ma-outcome po natin or mailagay po natin sa isang list ng outcome yung mga kailangan nating elements ng isang kumpanya to gain deeper understanding sa mga kailangan na product ng mga customer. At magbigay din po ng knowledge na pwedeng mag-improve para sa mga i-offer or ibibigay nila mga opportunities sa mga workers nila. And dahil din po sa value map, nakakapag-communicate po tayo sa value proposition for more effectively and potential customers.
The value map is a valuable tool for companies looking to create a strong value proposition and build a successful relationship with their customers. It helps to ensure that the product or service is aligned with customer needs, desire, leading to a greater customer satisfaction and business services. Benefits of constructing value proposition canvas. Dito pumapasok kung ano nga bang kailangan natin gawin, saan tayo mag-focus, at kung ano ang maganda para ma-improve ang ating isang business. Una na dito ay better customer understanding. Dito pumapasok na kung ano ang point of view ng ating customer sa ating produkto, at dito may correct natin kung ano yung pagkakamali, gaya na lamang sa lasa, timpla o itsura. Sabi nga dito, analyzing customer from their point of view leads to correct the precise offerings. Yun yung sinasabi natin, better customer understanding. Sa ganun, magkakaroon tayo ng idea at dun papasok yung focus and product development direction. Ito naman kung paano natin mas mapapaganda o ma-develop ang ating produkto. Ensures correct benchmarking for a new features and improvement. At ang panghuli, messaging improvement. Helps find the right message to attract and promise new audience. Dito sa benefits constructing value proposition canvas na to, pumapasok yung messaging improvements. Ang messaging improvements ay sa kung paano ikaw makakapag-attract ng bagong customer at kung ano yung mga magagawa mo na paraan para mas lalong maging mabenta yung paninda nyo. Gaya na lamang ng panghihikayat sa mga customer na bumili sa'yo. Sasabihin mo na sa susunod na buy 5 get 1 free. Yun, gumagamit tayo ng technique para mas mapaakit o maengganyo natin yung mga tao sa pagbili sa atin. Yun ang messaging improvement. Now let us tackle on what to avoid when using value proposition canvas. First, limiting too many customer segments. Focus on the specific customer segments to avoid broad and unfocused canvas. Consider creating separate canvases for different customer types to address unique needs. Ayun nga na sinabi lang dito na mag-focus lang tayo sa pangailangan ng isang tao, wag sa maraming customer segment. Dapat focus na sa isang customer segment. Pangalawa naman, try to meet every single need. Prioritize key customer needs rather than trying to address every need. Focus on your product strengths and most critical customer needs. Ito nga yung dapat nga tayo ay yung kung gagamit tayo ng value proposition canvas, kailangan maabot natin yung pangailangan ng bago sa customers natin. Then pangatlo naman, expecting comprehensive view of your value. Recognizing that the value proposition canvas is simplistic and doesn't cover all aspects such as competition analysis. Use it as a tool, not a complete analysis. Ayun nga, sinabi na dito na pwede tayong gumamit ng tools or techniques para lang magamit ng maayos yung value proposition canvas. So ayun, good day everyone. I'll be presenting our value proposition canvas for our Sweet Deluxe. So this canvas will help us para mas maintindihan yung needs ng customers and how our products and services are designed para matugunan ang mga ito. So explore natin yung different aspects. Dito muna tayo sa customer profile. Makikita natin na meron ditong customer jobs, pains, and gains. And we'll move on sa value map, kung saan i-discuss natin yung products and services we offer, paano natin matutugunan yung mga pains ng customers, at paano tayo nag-create ng gains para sa kanila. But first, punta muna tayo sa products and services. Tingnan natin yung product and services na ino-offer ng Sweet Deluxe at kung paano nito ina-address yung job, pains, and gains ng ating customers. So makikita natin dito yung Filipino Sweets. So we offer traditional Filipino sweets na nagdadala ng nostalgia and cultural pride. Next is baked treats or baked goods. So nag-o-offer din kami ng classic baked items na nagbibigay ng comfort and indulgence sa customer. And lastly, yung refreshing beverages. So perfect na perfect ito i-match sa sweets na ino-offer ng Sweet Deluxe.
So, punta naman tayo sa customer jobs. Ito yung mga tasks, problems, or needs that our customers want to address when interacting with our business. So, sa madaling salita, ito yung bagay na gusto nilang ma-achieve or what they value. So, first, makikita natin dito yung consistent quality. Ina-expect ng mga customer na palaging high quality yung products na ma-receive nila every time na bibili ng products natin. So, for example, yung isang regular customer or loyal customer is laging bumibili ng products natin. So, madi-disappoint sila kung yung lasa or texture ng product is mag-iiba. So, mahalaga ang consistent quality ng product. Next is stress relief. So, karamihan sa customers is kumakain ng sweets bilang way to unwind or para mag-relax after a long day. So, para sa kanila, yung pagkain ng sweets is nagbibigay sa kanila ng comfort and relaxation, especially yung mga nagtatrabaho sa high-pressure environments, wherein yung counting indulgence is nakakatulong sa kanila para ma-relieve yung stress nila. Next is yung affordability. So, customers, lalo na yung mga students or young professional, madalas tight yung budget nila but still want to treat themselves. So, naghahanap sila ng high-quality sweets na hindi masakit sa bulsa. So, making Sweet Deluxe products appealing because they offer elegant experience sa abot kayang halaga. And lastly, yung excellent customer service. Ina-expect ng customer na smooth yung experience kapag umorder sila sa Sweet Deluxe. So, kasama dito yung mabilis na responses sa inquiries at easy to navigate ordering process. So, good customer service is important kasi ito yung nagbibuild ng tiwala at nagpapabalik sa customers. So, now, punta naman tayo sa customer pains. Ano nga ba yung mga pains na pwedeng maranasan ng customers while they're trying to accomplish yung mga bagay na nandito sa customer jobs? So, nandito yung short shelf life. Ano nga ba yung short shelf life? Ito yung common concern ng customers na sinasabi nilang mabilis na masira yung sweets. Lalo na sa tropical climate katulad dito sa Philippines, sobrang init. So, nag-aalala yung mga customers na baka masayang yung money nila sa mga products na hindi naman magtatagal. Lalo na for example, bumili sila ng maramihan para sa special occasions, ganon. So, masasayang ito. Makikita din natin sa customer pain yung impulse spending o padalos-dalos na paggastos. So, may mga customers na nakakaramdam ng guilt after gumastos ng malaki sa sweets. So, yung regret or guilt na yon is pwedeng maging barrier sa susunod na pagbili nila if they associated the product with overspending. Next sa pain natin is yung stress eating. Ito naman yung sobrang pagkain ng sweets bilang way para makapag-cope sa stress nila. Ito rin yung sinasabi nilang common concern ng customers. Customers may be concerned about sa mga possible negative effect nito sa kalusugan like pagdagdag ng timbang o kaya naman pwede silang makaramdam ng pagod after nila makonsume yung sobra-sobrang matatamis. And lastly, poor customer service. Ito naman yung bad experience sa customer service, tulad ng unhelpful responses sa isang issue. So, maaari itong mag-cause ng frustration sa customers. Yung pain na ito is pwedeng magpahinto sa kanila sa pagbili ulit doon sa product. So, mas prefer nila kasi yung business na pinapahalagaan yung time nila and yung satisfaction. So, next, tingnan naman natin yung customer gains. Ito yung mga benefits or possible outcomes na hinahanap ng customers when they choose our products. So, upon getting this job done, what is the possible gain that customers will have? First, makikita natin dito yung reliable satisfaction. So, ensuring that yung every product is nami-meet yung same high standard or consistent quality. So, nagli-lead ito ng reliable satisfaction for customers. So, alam nila na every time na bibili sila is quality yung product na ine-expect nila. Next, ayun, makikita din natin sa customer gains itong improved mental well-being. So, para sa karamihan, yung sweets is hindi lang nagbibigay ng simple taste experience, kundi nagbibigay din ito ng emotional comfort. So, mas nakakaramdam sila ng kasiyahan and relaxation after kumain ng favorite treats nila from Sweet Deluxe na pwedeng ma-improve yung overall mood nila, especially sa mga stressful times.
Next is yung cost effective or ito yung sinasabi nga nilang worth the price. So mas na-appreciate ng customer when they feel like nakakakuha sila ng good deal. Especially kung yung product is lumalagpas sa expectation nila, lalo na yung quality at lasa nito. So yung product is may competitive price na nagbibigay ng confidence na they are making smart purchase or sulit yung pagbili nila ng produkto. And lastly, makikita natin sa gains is yung engaging customer experiences. So nag-enjoy yung mga customers sa mga interactions that make them feel valued, tulad ng pagtanggap ng personalized thank you sa bawat product, surprise freebies galing sa products, pagiging part ng loyalty program. So yung mga experience nito is nagpaparamdam sa kanila na they are connected sa brand and appreciated bilang customers. So ngayon, punta naman tayo sa pain relievers. So titingnan natin yung pain relievers. Ito yung mga features or service na ino-offer para maibsan yung pain or worries na nararanasan ng customers. So nakalagay dito, unang-una, freshness guarantee. Paano nga ba natin ma-address yung pain na short shelf life? So, nandito sa pain reliever natin is yung freshness guarantee. So, ma-address natin yung pain na ito by ensuring that yung product daily is maayos na nakapak para mapapanatili yung quality. For example, yung isang sweets is vacuum sealed para mas ma-maintain yung freshness nito ng mas matagal, which is important sa customers lalo na kung bibili sila ng maramihan. Next, yung special offers and discounts. Paano nga ba natin ma-address yung pain na impulse spending? So, pwede tayong magbigay ng regular promo and discounts para mas accessible yung product natin, lalo na sa peak buying seasons. So, ang strategy nito is tumutulong para maibsan yung concern ng customer sa impulse spending. So, in a sense na binibigyan sila ng more value for their money. Isa pa rito yung mindful eating promotions. So, paano nga ba natin ma-address yung pain na stress eating? So, para matulungan yung customers na hindi mag-overindulge or hindi pagkain ng sobra-sobrang matatamis, so nag-offer yung Sweet Deluxe ng portion controlled packaging at educational content para sa mindful eating. So, tumutulong ito sa customers na ma-enjoy yung kanilang treats without feeling guilt. So, habang mine-maintain nila yung kanilang balanced diet. So, lastly, itong responsive customer service. So, pwedeng mag-rely yung customer sa quick and helpful responses to any issues tulad ng order concerns. So, yung ganitong level ng service is nagre-reduce ng frustration and nagmi-build ng tiwala, making customers that they are secure in their choice to buy from Sweet Deluxe. Ayun, finally, discuss naman natin yung gain creators. So, ito yung specific features or aspects ng product or services na tumutulong para makuha ng customers yung benefits na hinahanap nila. So, ito yung characteristics ng company so that customers can have this gain. First, makikita natin dito yung affordable pricing. So, by keeping prices competitive nang hindi sinasakripisyo yung quality ng product, sinisigurado na customers feel that they are getting a good deal. Ito ay lalo nang mahalaga para sa budget-conscious na consumer na gusto pa rin ma-enjoy yung premium products. So, aligning their gain for cost-effective or value for money. Next is nandito din yung hygienic production. So, pinapanatili yung high standard cleanliness at safe reproduction process, especially sa mga customers na health conscious. Knowing na yung product is ginawa sa hygienic environment, nagbibigay ito ng peace of mind sa customers, contributing sa kanilang improved mental well-being. Next is nandito rin yung exclusive offers. So, nagbibigay ng promotions at loyalty programs para ma-feel ng customers na they are rewarded and appreciated, enhancing customer service. So, lastly, customer education and awareness. By providing information, educating customers about the health benefits, ingredients, quality, and production processes ng product, mas lalo nilang mapagkakatiwalaan at magugustuhan yung binibili nila. So, yung knowledge na ito is nagbibigay ng assurance sa customers na
they made a right decisions leading to reliable satisfaction every time they choose the product. So to wrap up, our value proposition canvas for Sweet Deluxe highlights our offerings, meet customer need while ina-address namin yung kanilang pain. And we're committed para mag-provide ng high quality, affordable treats with excellent service na nagkikreate ng meaningful connection sa Filipino culture. On na. Hubert, tama. Ano Para dito? ulit yung una natin ginawa dito. Yung products and services. Bali, pag-usapan na rin pala natin yung ano natin, hindi naman natin napag-usapan ng meeting. Yung parang product na Pastillas, Graham Balls. Ano pa yun? Oo nga pala, yung ilang ba yung product natin? Sabi niyo, sir, 100. 100 yun? Yung magiging products, di ba, yun yung i-grade niya. Pero dapat, madami tayong ibebenta. Kagad din. Okay lang ba? Yung mga ano sana, yung mga... Wala naman nabibiling Graham Balls eh, no? Yema na lang tig-piso. Ano pa nang gawin yun? Gagawa. Pero isasama pa ba yun? Kasi Tatara lang. Kasi nga, pagdagan pa natin, Yema. Yeah. Ema. May nabibili ata nun eh. Oo. Oo nga, may nabibili. Pwede naman, Yema Incan. Pakukuluan yung ano, yung condense ng matagal. Ano, tatanggalin mo yung Graham Ball. Oo, pwede nang tanggalin yun. Eh kasi gagawa pa eh. Sa tingin niya, di... Ano pa ba yung choices natin? Asan ba yung mga poll natin? Kung ano sa tingin niya, bibenta. Yung recommendation mo, ice cream. Ice cream. Tagulan na. Hindi nagbebenta yun. Lalamigin na lalo ang tao. Yung kape na lang ni Romeo. Kape na lang ni Romeo. Romeo, pwede kape mo? Pwede. Ang ganda na? Hello? Ewan, naglag. Parang ano yun, no? Parang yung nakakalaro natin sa PUBG na ano, nakalubog sa ano, sa lupa. Nakalunod sa lupa yung mic. Tama, isama niyo yung mga ganito para sabihin naman natin, baka sabihin ni Sir scripted. Sir, hindi to scripted. Wala na, nag-left. Nagpapabi siguro. Nagpapabi. Bali yung sa jobs to be done natin, yung ginawa namin kagabi. Yun yung mga ano, mga kailangan natin i-achieve. Diba? Tapos yung short shelf, restricting impulse. Alin. Yung? Paano siya naging cost effective? Asan ba? Sa may grade. Cost effective? Ano ba yung nakalagay dyan o una? Ano yun, i-replace yung orchid yan eh. Nakalimutan ko yung nakalagay dyan o una kasi ano yun, i-replace yan na bago lahat ng board. Parang kaliban nyo na parang ano, affordable. Di ba ginawa natin kagabi? Ayun, parang ganun, affordable yan. Eri, Baka kasi magtanong si Sir.
Ano yung pinalit mo sa cost effective? Ano yung pinalitan mo sa cost effective sa gabi? Cost effective yung nandito, yung bago. Nasa link. Ano yung pinalitan mo doon? Nakaramdaman mo ba? Mali lang. Saan ba siya connected? Natin ko. Konektado na lahat sa ano yan. Mula doon sa job. May binagay. Okay. Number 3. Affordability, cost effective, ibig sabihin, ano siya, yung cost effective yung in other words, ano parang worth the price. Affordable siya. Bilhin ng customer. Yung short shelf life, paliwanag mo rin. Baka mali pa sila eh. Kasi ako nandito rin kasi dyan. O, ano din yung term? Simplify. Ano yan? Yung maiksi yung buhay ng product. Yung may expired. Nasa customer team kasi siya kasi yun yung common Hindi naman hindi na rin sinasabi na ganito yung product natin. Kailang na-identify lang natin yung concern ng customer. Yup. Ba? Halimbawa, gano'n, nilanggam. Kasi walang bumibili. Gano'n. Ay, karobyo. Siyempre, may bibili sa product. Yun yung common concern ng customer. Kaya siya kasama sa customer team. For example, kasi yung pasmarias, diba, lalo sa tropical climate na init sa atin. So, nag-aalala ko customers na baka masayang yung money nila sa mga products na hindi naman magtatagal, lalo na for example, kung di ba minsan sa occasions or sa specific events, tulad ng children party, gano'n. May mga customer na bumibili ng maramihan. So, yung concern nila is, baka hindi magtagal yung product, so masasayang lang binili nila. Shelf life. Jade, paliwanag mo rin yung stress eating. Baka may hindi nakaka-gets. Yun? Ano ba? Kayo na yun. Ano ba yung ginawa niyo doon? Saan ba nakakonekta yung stress eating na nilagay niyo? Sa stress relief? Really. Paliwanag mo yung own words na lang. Stress eating. Ayun, yung parang tayo, yung nangyayari sa atin, yung pain sa ng product natin. Yung mga tao, hindi naman sa parang naging addict sila. Lang sila, yung pag na-stress sila, yung product na nabibili sa atin, parang nakagawian na nilang kainin ng kainin. Ayun. Lalo pag may problema sila. Stress eating. Kumbaga sa sobrang sarap ng product natin. Ay, totoo naman. Tama! Ganun kami kasarap ng tinda. Hindi na para makapag-focus ka na sila. Ano yun? Para, siyempre, basta ba yung may nilagay ako dyan? Basta lang way para makapag-focus sa stress. Then, common issue dito kasi yung concern ng customer dito is yung mga possible world effect nito sa health natin, like yung pagdagdag ng pagkakang o kaya naman yung pwede sila makaramdam ng pagod after nila makonsume yung sobrang matatagal. Kaya sa pain relievers, naglagay tayo ng mindful eating promotion. Siyempre, stress eating, pagka kumakain ka ng matamis, yung dopamine mo nagre-release. Kaya yun yung nagbibigay ng urge na mas kumain ka pa ng sweets o kaya ng kahit anong food. Kaya yan, mag-promote din tayo ng mindful eating promotion. Tama ba, Jade? Yup. Alam yun, lalo na mga nag-gym. Tama. Yan, guys, si Romeo, nag-gym si Romeo, di ba? Meron pala tayong tagot na healthy eh. Pakita mo yung muscle mo, par. Hindi pa. Ha? Paano naman yung Tapos, Paano naman yung alin? For customer service.
Paliwanag mo, Ricky. Joffrey, ikaw palang paliwanag. Ay, hindi. Kaya yari ko lang. Ba't naman talaga na customer service? Parang pero paliwanag nun. Hindi walang paliwanag yun. Yun lang yung ano, kasi nga, sa jobs to be done natin, excellent customer service. Kaya yung magiging pain naman nun, yung for customer service. Tapos, kaya tayo naglagay ng ano, ng pain relievers na responsive customer service. Siyempre, para makontra yung pain na nilagay natin. Ganun lang, connect lang. And siyempre, yung price ng tinitinda natin. Di porke affordable yung price natin, siyempre ano na yun, mababa na yung quality. Hindi naman sinasabi natin ganun. Siyempre, pag affordable natin yung isang bagay, mas lalo pa magbibigay sa atin ng price na bumili tayo ng bumili. Kaya may pain relievers din tayo na special offers and discount. Halimbawa, bumili si Jade ng limang yema. May free siya na isa. Ganun, para mabalance ka. Ito. Okay ba, Hubert? Tama. Yan. Ilan Sa ano? 5. O, pagka bumili ka ng 10, may libre kang kiss. Yung pala sa ano, refreshing beverage. Ano yung napag-ano nyo? Boto na lang kayo doon. Kaya add kayo dun sa ano ginawa ko ng pool. Mamaya. May i-add tayo ng drinks ha. Yup. Naririnig ka ni Sir Mugo. Ano pa? Yung sa ano, tanong lang kayo sa chart kung ano yung mga hindi. Baka may tanong kayo, magtanong kayo. Magtanong yan. Yung customer education. Siyempre, alam ko, Customer education awareness. Oo. Nasa game creators ha, di ba? Oo, ano yun? So, yung game creator kasi yung picture sa aspect ng product. So, nagkakaroon siya ng customer education na awareness. Paano? Nasa ano na yun eh. Job career awareness. Para pinalawag ka ng kailangan ng aspect. awareness na yun nalagay ko dun, Jade. Baka natatandaan ka. Hindi, awareness lang yun, di ba? Teka, saan ba connect yan? Awareness? Oo. Mindful eating? Mindful eating ata. Oo. Kasi siyempre, mindful eating promotion, dapat may education din sa pag-eat ng sobrang sweet. Kailangan siyempre din sobrang. Although need naman ng katawan natin yung sweet, pero dapat aware pa rin sila sa kinakain nila. Hindi lang basta kain ng kain. Diba, Jade? Tama. Kaya tayo merong beverage. Panula. Ano naman? Panula. Tama. Baka mabarahan. Siyempre, pag kami pambara, dapat may panulak tayo. Yan, kape? Tama. Pwede. Opo. Mamili tayo. Basta yung kailangan yung drinks natin is yung kontra naman siya sa ng sweet ng pagkain natin. Yung katulad ng cucumber juice. Kung madalas kayo makakainumin. Masarap yun. Tama yan. Sarap ito. Wala na ba kayo idadagdag? Kapit na Wesley, yun. baka ikaw may tanong ka? Wala po. Wala, next one. O Hubert, baka tanungin ka ni Sir. Gaya niya, naririnig niya tayo ngayon. Hubert, paliwanag mo nga yung ganito.
Pwede na siguro ikat. Okay na. Start na natin. Pwede na yan. Start na. Mag-shoutout na kayo bago matapos to. Mga may gusto kayong batiin sa TV. Matitibig tayo. Bahala kayo. Malay nyo, lumaman tayo. Malay nyo. Kumay kayo. Kumay kayo. Baka yumaman tayo. Bahala kayo. Nasabi sa inyo, pag pumatak yung business natin, talaga naman. Salamat. Pato sa 5K. Siyempre maglalagay rin tayo ng libreng jacket. Bigyan ng jacket. Bayo ah. Kung sino yung pang 5,000 nating customer, siya yung mabibigyan ng jacket. May ano nga yun, pagka lumabas ng 100 pesos yung binili sa atin, meron tayong accessories. Nyari, bigote ni Romeo, hugot tayo na lang iyan. Di, pwede rin tayo Okay na ba? Nakatalis? Okay naman eh. Wala naman tayo pag-uusapan. Wala ba kayong mga negative thoughts or... Ayun na ba yun?